Maaari nga bang binyagan ng isang sanggol katulad ng isinasagawa ng Catholic Church? Dahil binibinyagan nila kahit sanggol pa lamang. Kaya hindi natin alam kung ilang milyon kayang mga sanggol ang nabinyagan taon-taon sa buong mundo dahil ito na ang nakasanayan ng simbahan. At ito rin ang kanilang itinuturo sa kanilang mga membro na nararapat daw bautismuhan ang isang sanggol. Ngunit ang tanong, ito ba ay naayon sa itinuturo ng Diyos sa banal na kasulatan? Ang kasagutan po ayon dyan sa Mark chapter 16 verse 16 ay hindi. Bakit? Dahil ang naisulat dyan ay ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay paparusahan. Malinaw na ang babautismuhan ay yung sumampalataya lang. Hindi pwedeng bautismuhan ang ayaw sumampalataya dahil yan ay mauuwi sa pamimilit. At ayaw ng Diyos na ang tao ay pinipilit dahil tayong lahat ay binigyan ng kalayaan sa pagpili at hindi inalis ng Diyos ang kalayaan ng tao sa pagpili, maging sa pagpili ng tao kung gusto ba niya mapabautismo o hindi, kung gusto ba niya maligtas o mapahamak. Kaya ang taong bibinyagan ay nakakaunawa na kung para saan ang bautismo at kung bakit siya magpapabautismo. Ginamit niya ang kanyang kalayaan sa pagpili sa mabuting paraan. Ngunit ang ayaw magpabautismo ay hindi rin pinipilit. Kaya malinaw na ang taong babautismuhan ay meron ng sariling pagpasya. Nakakaunawa na ng mga bagay tungkol sa kaligtasan. Kaya siya ay nagpasyang magpabautismo at magpasakop kay Kristo. Ngayon ang tanong, naunawaan ba ng isang sanggol ang mga bagay tungkol sa kaligtasan? Alam ba ng isang sanggol kung para saan ang bautismo at kung bakit siya babautismuhan? Alam ba ng isang sanggol kung sino si Kristo at kung bakit kailangan niya magpasakop kay Kristo? Siyempre hindi. Kaya sinabi sa Biblia na ang sino mang sumampalataya at magpabautismo. Ibig sabihin, pinili talaga niya, nagpasya talaga siyang magpabautismo. Naunawaan niya kung bakit siya magpabautismo at kung bakit niya kailangan magpasakop kay Kristo. Kaya malinaw na ang babautismuhan ay yun lamang nakakaunawa na at may sarili ng pagpasya. Kaya ang mga sanggol ay hindi nararapat bautismuhan sapagkat hindi pa nila naunawaan ang mga bagay tungkol sa kamatayan at kaligtasan. At pangalawa, ang salitang bautismo ay galing po yan sa wikang Grego na baptizo, meaning to submerge or ceremonial dipping. Ilubog talaga sa tubig ang buong katawan at hindi yung wiwisikan lang ng tubig. Halimbawa, nang binyagan si Jesus ni Apostol John, so paano siya bininyagan? Winiwisikan lang ba siya ng tubig? Ang sagot po ay hindi. Dahil si Jesus ay bininyagan sa Jordan River sa pamamagitan ng paglubog ng kanyang buong katawan at hindi yung winiwisikan lang ng tubig. Pangalawa, hindi rin binotismuhan si Jesus noong siya ay sanggol pa lamang. At ito po ang iniwang halimbawa kung papaano isinasagawa ang bautismo ayon sa kalooban ng Diyos at hindi ayon sa gusto ng tao kung papaano isasagawa ang kabanalan ng bautismo. Dahil walang ibang may nagpanukala at nagbigay ng instruksyon kung papaano ito isasagawa ang bautismo, kundi ang Diyos mismo. At sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20 ay itinuturo din ng Panginoong Hesus kung papaano gagawin ang bautismo. Ang sabi niya, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Ibig sabihin, ang mga bibinyagan na tinutukoy ng ating Panginoong Hesus ay marunong nang sumunod sa kanyang mga utos. Nakakaunawa na sila kung ano ang mga mabubuting gawain at kung ano ang mga masamang gawain. Kaya ang bautismo ay para sa mga nakakaunawa na kung bakit siya magpapabautismo at sumunod sa mga utos ng Diyos upang siya ay mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Katulad last Saturday, meron kaming baptism at wala po kaming isinamang sanggol dahil ang Seventh-day Adventist Church ay naniniwalang sundin ang mga turo ni Kristo, lalo na kung papaano isasagawa ang kabanalan ng bautismo. Kaya lahat po ng aming nabautismuhan ay pawang nakakaunawa na kung para saan ang bautismo at kung bakit sila babautismuhan. At ang concept ng aming isinagawang bautismo ay wedding, dahil ito ay sumisimbolo ng kanilang pagpapasakop at pakikipag-isa sa ating Panginoong Hesus. Kaya ang infant baptism ay hindi naayon sa itinuturo ng Diyos sa banal na kasulatan dahil ang sanggol ay wala pang kakayahang unawain kung ano ang kaligtasan, kung ano ang bautismo, sino si Kristo at kung papaano siya sumunod sa mga utos ni Kristo dahil siya ay sanggol pa lamang.
Kaya ang sabi ng ating Panginoong Hesus, ang mga babautismuhan ay turuan silang sundin sa lahat ng mga bagay na inuutos ko upang ang mga taong ito ay mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos.